Magandang umaga sa inyong lahat. Malugod na pagtanggap sa St. Joseph Parish, Gagalangin sa ika-6 ng umagang banal na misa na may liturhiya ngayong Huwebes, ika-20 linggo sa karaniwang panahon at paggunita kay San Pio X, Papa. Tumayo po ang lahat at tayo'y makiisa sa Eucharistikong pagdiriwang na pamumunuan ng ating Kura Paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ni Pope Pius X. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinuspos mo ng iyong karunungan at ng lakas na likas sa iyong mga sugo ang Papa na si San Pio, upang kanyang patatagin ang pananampalatayang Katoliko at pagkaisahin ng tanan kay Kristo. Sa pagsunod sa itinuro niya at ipinakitang halimbawa, ipagkaloob mong makamtan namin ang walang maliw na gantimpala sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Jefte. Nagpunta siya sa Galaad at Manases. Pagkatapos ay nagbalik sa Mispa, Galaad, at saka nagtuloy upang salakayin ang mga Amonito. At nangako si Jefte sa Panginoon ng ganito: kapag niloob ninyo na malupig ko ang mga Amonitong ito, susunugin ko bilang handog sa inyo ang unang sasalubong sa akin pag-uwi ko. Sinalakay nga ni Jefte ang mga Amonito at pinagtagumpay siya ng Panginoon. Nalupig nila ang mga kalaban at nasakop ang 20 lungsod mula sa Aroer, sa palibot ng Minit hanggang sa Abel-Keramin. Marami silang napatay na Amonito. Nang magbalik si Jefte sa Mispa, sinalubong siya ng anak niyang babae na sumasayaw sa saliw ng kanyang tamburin.
Siya lamang ang anak ni Jefte. Nang makita siya ni Jefte, hinatak niya ang kanyang kasuotan at buong paghihinagpis na sinabi, "Anak ko, kay bigat na bagay nitong ginawa mo sa akin ngayon. Naipangako ko sa Panginoon na ihahandog ko sa Kanya ang unang kasambahay kong sasalubong sa akin ngayon." Sumagot ang anak ni Jefte, "Kung nakapangako kayo sa Kanya, tuparin ninyo, yamang niloob niyang magtagumpay kayo sa inyong mga kaaway na mga Amonito. Ngunit may isa lamang po akong ipapakiusap sa inyo. Bayaan ninyong isama ko sa bundok ang aking mga kaibigan upang ipagluksa ko ng 2 buwan ang aking pagkadalaga." Pumayag naman si Jefte na umalis ng 2 buwan ang anak niya. Nagpunta nga ito sa bundok kasama ang kanyang mga kaibigan upang ipagluksa ang kanyang pagkadalaga, pagkat mamamatay siya nang hindi magkakaasawa. Pagkaraan ng 2 buwan, nagbalik siya sa kanyang ama at isinagawa naman ito ang kanyang pangako sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Mapalad ang taong may tiwala sa Diyos at sa Diyos ay hindi dumudulog, hindi sumasama sa nananambahan sa mga nagkalat na Diyos-Diyosan. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog, pati mga hain at mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin, upang yaong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ika'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto, nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundi iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag, saan man magtipon ang iyong mga anak. Di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Magsitayo na po ang lahat. Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagsalita sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya,
Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Nagandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng iba pang mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na naihanda ko na ang aking piging. Napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya at handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa piging. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Humayo sila sa kani-kanilang lakad. Ang isa sa kanyang bukid at sa kanyang pangangalakal naman ang isa. Sinunggaban naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari. Pinaparoon niya ang kanyang mga kawal, ipinapuksa ang mga mamamatay taong iyon at ipinasunog ang kanilang lungsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya't pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ang mga alipin at isinama ang lahat ng natagpuan, masasama't mabubuti, anupat napuno ang mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan? Tanong niya. Hindi nakaimik ang tao, kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, gapusin ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin. Sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang nahihirang. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes ng ika-20 linggo sa karaniwang panahon at atin pong ginugunita ang kapistahan ni Pope Pius X o San Pio ika-10 na nung panahon na siya ang Santo Papa ay kanyang nagkaroon ng reform sa simbahan, lalong ilan sa mga bahagi ay yung pagdiriwang sa mga liturhiya, yung mga liturgical celebrations natin. Ganon din naman yung pagtanggap ng komunyon para sa mga bata at yung madalas na pagtanggap sa komunyon. Dahil dati ay dahil nga sa sitwasyon, halos isang beses isang taon lang ang pagtanggap ng komunyon dahil ganun lang nakakapagdiwang. At nung panahon ni Pope Pius X ay pinahayag ng simbahan yung kahalagahan ng palagiang pagtanggap ng banal na komunyon at iba pang mga pagbabago pagdating sa atin pong simbahan. At ngayon sa ating ebanghelyo, sa tulong ni Pope Pius X, ay atin ding maunawaan ang talinghaga, ang paggamit ni Jesus ng kwento upang maipaliwanag ang paghahari ng Diyos. Sa kwentong ito, makikita natin na ang pagpasok sa langit, ito ay katulad nga ng isang pagdiriwang ng isang kasalan. At siguro naman nakaka-attend na kayo ng mga wedding celebration, magarbo, masasarap na pagkain, masasaya at masaya ang mga programa. Yun yung dinidescribe ni Jesus
sa kanyang mga kausap at maging sa panahon natin ngayon. Pero ang pagpasok sa langit, tandaan po natin, ay by invitation. Hindi ito yung basta-basta na lang papasok ka, gusto mong pumasok. Iniimbitahan ng Diyos ang una, no? Sabi nga dito, mayroon siyang gustong imbitahan. Ito yung mga malalapit sa Kanya, ito yung mahalaga sa Kanya. Gusto niya kaisa nila o makasama sila sa pagdiriwang na ito sa isang espesyal na okasyon ng Kanyang anak. Pero sa kasawiang palad, tinanggihan at ayaw dumalo ng mga, yung bang priority, mga VIPs para dito sa nag-iimbita. Pero may kanya-kanyang dahilan, no? At tinanggihan ang imbitasyon. Yung iba naman ay talagang mas naging bayolente kasi yung mga naging ipinadala ay binugbog, pinatay. Kung kaya, ang paanyaya ay binuksan para sa lahat. Sabi nga po, mabubutit, masasama ay inimbitahan dahil handa na, no, sabi nga, handa na ang lahat. At yun, kaya ang isa sa mga turo natin, no, na ang simbahan ay para sa lahat. Hindi lang para sa mga mabubuti, kundi para din, ang imbitasyon ay para din sa mga makasalanan. Pero, tingnan natin, ano bang pinagkaiba? Ano ba tayo? Ano bang pinagkaiba natin, tayo na araw-araw na nagsisimba, doon sa mga hindi nagsisimba? Ano bang pinagkaiba natin sa kanila? Kasi dito, yung mga inanyayahan, hindi dumalo. Tapos, yung mga dumalo naman, ay mayroong mga dumalo na hindi naging handa. Alam mo nang may kasalan, pero bakit hindi ka nakadamit pang kasalan? Kung kaya, kahit nandoon na sila sa langit, sila ay itinaboy pa rin, iginapos, itinapon doon sa tinatawag na nating impyerno, doon sa kung saan magngangalit ang kanilang mga ngipin. So, maganda kasi mapagnilayan natin, tayo bang mga nagsisimba ngayon, dito man, physical man, o sa mga nasa online, handa ba talaga tayo sa pagdalo natin sa misa? Kasi sabi nga, no, kung dito sa mundong ito, kung tayo po ay hindi sanay magsimba, paano tayo, o ayaw natin magsimba, paano tayo makakapasok sa langit? Pero ganun din naman, kung tayo ay nagsisimba naman araw-araw, handa ba talaga tayo? Proper ba ang attire natin? Higit pa doon sa tinatawag natin mga kasuotan, panglabas, no? Kasi hindi naman natin pwedeng at hindi dapat husgahan ang isang tao na dumadalo sa misa base sa kanyang kasuotan. May kanya-kanya tayong dahilan kung bakit ito ang kasuotan natin. Pero higit doon, yung kalooban natin, masasabi ba natin tayo ay nasa wastong pananamit, nasa wastong disposisyon kapag dumadalo tayo sa misa? Minsan mayroon tayong mga guidelines, no, paano kumilos, paano magbihis. Ito ay mga tulong para tayo malagay sa isang magandang disposisyon ng ating, para focus din tayo sa ating pagdiriwang, yung maging attentive tayo. Kasi kung pupunta ka lang dito, uupo, tayo, tapos wala ka naman sa pagdiriwang, ano nga pinagkaiba natin sa mga ayaw magsimba? So, kaya mahalaga po, no? Mahalaga na attentive tayo sa bawat pagdiriwang at nakikiisa tayo sa pagdiriwang. Hindi yung para tayong tuod. Di ba minsan, nararanasan niyo ba yung kapag meron tayong kasiyahan, tapos merong isa nagmumukmuk? Di ba, panira yan eh. Nagkakasiyahan lahat, tapos ayaw makiisa,
Ang hirap kaya minsan yung mga umahawak ng programa, hirap na hirap kasi yung mga tao, nandoon nga, pero ayaw mag-participate. Eh di wag na lang sana umaten. Pero sana po, mapagnilayan natin na ginugusto natin at ikinasisiya natin na tayo po ay nasa simbahan, nakikiisa sa pagdiriwang, masayang nakikiisa sa misa, kusang loob na pumupunta at tumatanggap ng imbitasyon ng Diyos. Kusa, kasi mahirap po na pinipilit tayo at hindi tayo dapat para bang nagpapapilit pa ng todo. Kasi darating ang araw, pag wala na tayong buhay sa mundong ito, may mga pagkakataon na nararanasan natin kapag buhay, ayaw pumasok ng simbahan. O nung nabubuhay, ayaw pumasok, ayaw magsimba. Pag namatay, ipinipilit ipasok sa simbahan na para bang okay na ba yun? Pasok na ba siya sa langit dahil naipasok siya sa misa? Tayo din naman po ang haharap sa Diyos at sana hindi natin marinig sa ating Panginoon na gapusin yan, hindi yan karapat-dapat dito sa langit. Amen? Inaanyayahan tayo ng Diyos sa hapag ng buhay na walang hanggan sa langit. Tumawag tayo sa ating mapagmahal na Ama para sa ating mga pangangailangan. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan dito sa lupa, naway patuloy na umunlad at mahikayat ang maraming tao sa kaligayahan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mayayaman at mahihirap, naway huwag iwasan ang hamon at tawag ng kaharian ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pagkakaroon ng dalisay at nagsisising puso, tayo naway matagpo ang karapat-dapat na makibahagi sa hapag ng inihanda ng Diyos para sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga may sakit at may kapansanan, naway maibahagi natin ang habag at kabutihan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namatay, naway mabuhay sa tahanan ng Diyos at magbunyi sa hapag ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sumasambat nagmamahal sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama,
sumasamba't nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyong pagpapaunlak sa natanggapin ang aming paghahain, loobin mong kaming nagdiriwang ng may pagtalima sa tagubili ni Papa San Pio, ay taimtim na makaganap at makapakinabang ng wagas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Pio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay napapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leo na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo sina ni Lisa at Aurora na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay.
gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pag-inapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at edya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa paggunita namin kay Papa San Pio, kami nagsalo-salo sa banal na hapag, ay magkaroon nawa ng pananampalatayang matatag at pagkakaisa sa pag-ibig mong matapat sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Pasdan mo
tunay nating makakamtan.